At para po sa pinakahuling update ukol sa lokasyon at lakas ng panibagong bagyong Ineng na dating low pressure area o LPA na namataan sa ating Philippine Area of Responsibility kahapon, narito pong ulat ng Philippine Weather Bureau Pag-asa. Na ngayong ganap na tropical depression at pinangalanan nating Ineng. At kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layo 925 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga ng mabagal at sa kasalukuyan ay wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa maliban na lamang sa yung trough or yung extension nito ay magdudulot ngayong araw ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng northern Luzon. At sa kasalukuyan, itong si Bagyong Haikwe na dating si Bagyong Hana, maging itong si Bagyong Ineng ay patuloy pa rin ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot pa din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Kaya pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ineng ay mananatiling malayo sa anumang bahagi ng kalupaan or landmass itong si Bagyong Ineng throughout the forecast period. So ina-expect natin na less likely na magkakaroon tayo ng wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa at generally ito ay kikilos pa northeastward or north-northeastward habang mas nag-i-intensify pa at posible itong lumabas ng ating area of responsibility or ayon sa ating latest forecast track analysis ay magiging mabilis lamang yung paglalagi nito ni Bagyong Ineng sa loob ng ating area of responsibility and tonight or tomorrow ay lalabas na nga ito ng PAR as a tropical storm. At para nga sa mga pag-ulan ay muli directly ay wala itong anumang effect sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit with Tropical Storm Haikwe ay patuloy pa rin itong ine-enhance yung southwest monsoon o habagat na siyang magdudulot pa din ng mga pag-ulan lalong-lalo na yan sa western portion ng Luzon sa susunod na 3 araw. Ngunit dahil nga nakikita natin na ang magiging movement ni Bagyong Ineng is northeastward generally or mas palayo yan sa anumang bahagi ng ating bansa palabas ng ating area of responsibility ay within this week ay na-expect natin na magiging mahina na din or magwi-weaken na din yung southwest monsoon o habagat natin kung saan mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. At muli po ay wala nga tayong ina-expect na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit yung enhanced southwest monsoon o habagat ay patuloy pa rin magdudulot ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw. Dito yan sa bahagi ng Batanes, Ilocos Provinces, western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Kalayaan Islands, Lubang Island, maging sa bahagi ng Romblon. Samantala bukas, meron pa rin mararanasan ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ang bahagi ng Batanes at Ilocos Provinces. At sa kasalukuyan, dulot pa rin ng habagat ay meron pa rin tayong nataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Cagayan kasama na dyan ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging sa bahagi ng Marinduque, Romblon, Northern Palawan, Aklan at Antique kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Napanood niyo po si Grace Castañeda, Pag-asa Weather Specialist.